Gusto natin, ang nauna kasi sa ating priority. So gusto kasi natin mga mothers, i-priority natin na kailangan na maganda yung trabaho mo, di ba, mayroon kayo ipapakain sa mga anak mo. Hindi yun dapat yun ang iniisipin natin. Sometimes, we mothers, yung role ng husband ay ikaw na yung gumaganap ng role ng husband. No, dapat hindi mo yun iisipin yun. So, ibig sabihin, hindi mo na trabaho yun kung saan ka hanap ng pera, hindi kayo trabaho ng mother yun. Huwag ka na mag-isip saan kaya ako maghanap ng pera. Paano kayo bubuhayin yung mga anak ko? No. That's not your work. That is the work of the father. So, ang sayo lang, just to mold the character sa mga kabataan. The home should be to the children the most attractive place in the world. Sabi, no? Meron akong nakilala na missionary during the time na nag-facilitate ako ng mga young missionaries. Sa lahat ng mga missionaries doon, siya lang yung nag-open sa akin, sabi niya. Hindi daw siya na kailangan na magkaroon ng boyfriend. Kasi alam niya, sa bahay pa lang nila, punong-puno na siya ng pagmamahal. So yung mga kabataan, the moment when they experience the love, the Spirit of the Lord is residing in the home, hindi na yan maglakwat sa labas. The moment yung anak nyo na palaging lumalabas, and that is an indication that there is something wrong sa iyong role as a mother. Pag lumalakwat sa yun, nagsiselfon yun, ayun, there is something wrong sa inyong relationship sa inyong mga anak. That is an indication already na mayroon kang malaking pagkukulang sa mga anak mo. Kasi yung sabi dito, the home should be to the children the most attractive place in the world. Hindi na yung maglalakwat siya kasi nakita niya sa home yung the most attractive, di ba? Place in the world. So saan yung pinaka-most attractive place in the world? Every time kumakain ka, kasama yung partner mo, yung husband mo, yan. Di ba, nag-sweet kayo na kumakain. Ganun yung tinitin. Yun yung pinaka-most attractive doon. No? Dapat sabay kayo kumakain sa kanyong husband. Right? And the mother's presence should be its greatest attraction. Na yung time na yun, yung bata pa ako, kasi yung mother ko a teacher. Now, na-assign siya sa ibang lugar. Every time umalis siya, siguro mga nasa 5 years old yata ako that time. Every time umalis siya, umiyak ako. Makikita ko siya na pag umalis siya, umiyak ako. Mother, gusto ako sasama sa iyo. Umiyak ako every time lumalabas siya sa bahay. So, hindi ko naranasan yung most attractive place or yung mother's presence pala talaga, nature natin, the greatest attraction. Now, ang tanong, it's a question for us mga mothers. Natanong ba natin yun sa sarili natin na ako ba yung pinaka-greatest attraction ng mga anak? Hindi. Tingin pa lang pag nagkasala, ang mga mata parang eagle. Di ba? Sa tingin pa lang, wala ng eagle. Para lang beast. No? Yung mga, di ba? Like for example, sa church. Makikita mo sa church, pag naglaro yung mga kabataan, tinititigan mo, di ba? Every time pinititigan mo yung bata, mayroon yung malaking effect yan. Yung expression natin, even our expression, malaki yung influence yun sa mga anak natin. Kaya nga, we should be what? Dapat observant tayo na yung expression, the way ba yung expression mo, kailangan yun. Children have, kasi mayroon silang sensitive, loving nature. They are easily what? Pleased and easily what? Made and happy.
By gentle discipline in loving words and acts, mothers may bind their children to their hearts. Okay? So the mother is queen of her household. She has in her power the molding of her children's character that they may be fitted for the higher immortal life. An angel could not ask for a higher mission. Now, sino yung mga mothers dito na nagtatrabaho sa labas? Meron pa ba? So ito yun yung mag-isip-isip na tayo. Kasi ang laki pala yung responsibility natin as a mothers. No? Let every mother feel that her moments are priceless. Grabe, no? Her work will be tested in the solemn day of accounts. Lahat pala tayo ay during sa investigative judgment. Lahat yung kinakount yun. Be tested in the solemn day of accounts. Then it will be found that many of the failures and crimes of men and women have resulted, imagine that, then will be found that many of the failures and crimes of men and women have resulted from the ignorance and neglect of those whose duty it was to guide their childish feet in the right way. Then it will be found that many who have blessed the world with the light of genius and truth and holiness, all the principles that were the mainspring of their influence and success to a praying Christian mother. Hindi basta-basta yung rule ng mother. No? The mother should cultivate a cheerful, contented, happy disposition. Every effort in this direction will be abundantly repaid in both the physical well-being and the moral character of her children. A cheerful spirit will promote the happiness of her family and in a very great degree improve her own health. Pero minsan hindi ito magagawa tayo mga mothers, di ba? Kasi yung napaka-busy natin. Ito yung, nag-share yung mother ko one time. Sabi niya, na-open niya, nag-confess siya sa amin na at that time, hindi pa kami Seventh-day Adventist, na marami siyang mga na-neglect na duties as a mother, no? At saka, na-realize niya ngayon, nako, ang laki pala ng rule. Hindi pala basta-basta yung role as a mother. The mother's work often seems to her an important service. It is a work that is very appreciated. Di ba, yung work ng mother, minsan hindi siya masyadong ma-appreciate. Kasi naglaba, nagluto. Pero yun pala yung importante na gawain sa bahay. Others know little of her many cares and burdens. Her days are occupied with a round of little duties, all calling for patient effort, for self-control, for tact, wisdom, and self-sacrificing love. Yet she cannot boast of what she has done as any of great achievement. So hindi tayo dapat magre-reklamo mga mothers din. Kasi daw yun? Yung mga word natin ay noble yun in the sight of God. She feels that she has accomplished nothing. Pero hindi natin sasabihin minsan parang walang kwenta yung mga gawain mo sa buhay. But it is not so. Daw? Heavenly angels watch the careworn mother. Ayan. So, akala mo, hindi na papansin ng mga anak nyo. Ito, na palagi lang silang nagdi-disobey, hindi tumutulong sa bahay yung mga, even your husbands, di ba? Parang hindi ka na-appreciate. Pero no. Sabi dito, heavenly angels watch the careworn mother, noting the burden she carries, what? Day by day. Her name may not have been heard in the world. Kahit hindi ka maging sikat o hindi man narinig yung pangalan mo. Pero daw? But it is written in the Lamb's Book of Life. Di ba ang ganda, no? Na yung name ng mga mothers nandoon nakalagay sa
one time, my elder brother, nag-post siya doon sa pero nakalimutan ko yung statement sa daw. Statement ni Sister White. Pero ito yung count niya, ito yung ang sinabi doon. Na in heaven daw, marami daw yung mga anak na di-embrace nila yung mother nila because of their self-sacrificing love. Doon daw yun ma-repay, na doon mo ma-appreciate ba na iyak yung mga anak nila na makikita nila because of their perseverance, because of their enduring, self-sacrificing love, na nandoon sila sa heaven. Kaya ito yung pinaka-grandest work ng mga anak, na talagang iiyak kayo when you will be there in heaven. Na i-embrace kayo because of you, because of your self-sacrificing love, nandoon sila yung mga anak. Yun yung highest aim natin, mga mothers. No? The mother's work is given her of God to bring up children in the nurture and admonition of the Lord. The mother is God's agent to Christianize her family. She is to exemplify biblical religion, showing how its influence is to control us in its every duties and pleasures. No? This constant teaching as to what Christ is to us and to them, His love, His goodness, His mercy, revealed in the great plan of redemption, will make a hallowed, sacred impress on the heart. So, hindi ko na lang to siya, kasi yung time natin is 9, kasi meron tayong group activities. Medyo malaki yung may consume natin sa ating, anong tawag dito? Sa ating activities. So, doon lang muna tayo. Ang gawin natin ngayon, meron tayong group activities. Pero wala masyadong mga husbands dito ngayon. So, ito yung gawin natin. So, lahat ng mga mothers, mga wives, ay isang grupo kayo. Bali, 3 grupo. I-separate natin lahat ng mga mothers at saka mga wives dito lahat. Okay? So, aking request lahat, or lahat na ba dito? Parang nandito lahat. So, ay separate natin din kayo lahat mga youth, mga kabataan, isang grupo din. Kayo doon lahat dito, doon, mga kabataan. Okay, transfer kayo doon sa dulo. Lahat ng mga mothers dito lahat. At saka yung mga single, kasi mga single na na hindi pa na mga lahat ng kabataan doon. Mga mothers dito lang. Parang wala namang mga husbands. Okay? Mga single, punta kayo rito. Bring your own single to them. So ito yung gawin natin. Mayroon kayong copy sa presentation, a hard copy. Lahat dito, mayroon yun, ang kompleto yun, yung role ng father, yung husband, mother, at saka wife. Andito lahat sa mga children din. So yung gawin nyo, okay, let's listen. Ang gawin nyo, ito yung activity natin. Lahat kayong mga asawa, nandito lahat yung mga duties ng yung mga husband, yung mga father. Ang gawin nyo, dito muna tayo sa mga mothers. Ang gawin nyo, lahat mag-list kayo ng at least top 10 na yung nakikita nyo na kailangang i-improve. Ano yung makikita nyo dito na mga domestic duties ng father at saka yung husband, ililista niyo yung top 10 na yung kailangan i-improve, kailangan na kanilang ma-overcome. So then, di-discuss ninyo yung mga top 10. So lahat kayo mag-discuss kayo dito, okay? And then after that, mayroong isa dito na mag-present. I-present niyo na ito yung nakita niyo
no, kung ano yung dapat i-improve sa mga husband, yung papel ng mga husband at saka mga fathers. Nag-guess nyo? Okay, so mayroon kayong blank na bond paper at saka dito yan yung material nyo. So si Mama Grace, siya yung magli-lead sa inyo. So magpili kayo kung saan yung gusto nyo na kubo or saan kayo gusto. So i-discuss nyo yun. So ikaw nang bahala doon, Mama Grace. So at saka magpili kayo kung sino yung gusto nyo mag-present dito. Pero mas maganda sana i-discuss natin to yung present ng mga husbands natin. Dapat. Kasi dapat marinig nila ito eh. Di ba? Pati na yung mga lula. Ano din, sa mga lula, ganun din. Ang sa mga lula, ganito. Sige. I-ano natin, ilan ba yung mga lula dito? 2, 3? O, iba na lang natin. Pero yung mga, hindi mga lula, na mayroon din yun doon. Ang gawin nyo, ano yung gusto nyo i-improve sa mga kabataan, sa inyong mga apo nyo. Nandoon yun din sa mga children. So, bigyan din natin yun para sa mga lula. Hindi, sige. Mayroon doon yun, dalawa yun, di ba? Oh. Ha? Ang mga gani, naman din ang kwan. Dili, mo gani siya ang kwan na magbasahon ninyo to tanan din naman ko din ang unsay dapat rule sa mga nasa spirit of prophecy. So, tanawin ninyo, ang makita ninyo dito, nga ang ngayon i-improve sa mga apo ninyo. O nga gusto ninyo i-advise sa mga apo. At least, ang mga apo, kabalo sila nga, mao din ang among kulang. No? Nakuha na to. Nadia, sa kanang sa last night about sa mga children. Then, okay na sa inyo, di ba? Okay. So, pwede na kayong mag-start. Ang inyong sa iyo is yung sa mga fathers. Ayan. So mag-discuss kayo doon. Saan yun? Kahit kayong, kumbaga, common ninyo ba nakita, no? Sa inyong experience na ito, yun, pareho pala tayo. So yun yung pinaka-top 10. And then i-discuss niyo yun. Okay? By the way, before pala, kayo Alice, i-explain ko muna to. Ang great controversy, kung ano yung work natin in the last days. What is our last work? Di ba kayo mga asawa, gusto niyo yung mamaligtas yung mga husbands niyo? So ito yung gawin natin. So in the Day of Atonement, ang last work, okay? In the last work of the high priest, okay. Makinig muna tayo ha. Makinig muna tayo. So, basahin natin to yung Great Controversy, page 489, paragraph 1. Because we are now in the Day of Atonement. Di ba gusto natin maligtas yung mga husbands natin? Or mga fathers? Ang sabi dito, He that covereth his sins shall not prosper. But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. If those who hide and excuse their faults could see how Satan exalt over them, how he taunts Christ and holy angels with their course, they would make haste to confess their sins and to put them away. Through defects, okay? Through defects in the character, Satan works to gain control of the whole mind. And he knows that if these defects are cherished, he will succeed. So ang last work ni Satan is to what? To deceive, especially yung mga husbands, to what? Na hindi nila ma-overcome yung defects nilang character. So kung mayroon kayong nakita na mga defects of their character dyan, yun yung top 10 na kailangan nyo na ipipag-pray nyo and then in order to give them what? Encouragement concerning about this statement of the spirit of prophecy. Sabi niya, therefore he is constantly seeking to deceive the followers of Christ, his fatal sophistry that it is impossible for them to overcome. But Jesus pleads in their behalf his wounded hands,
bruised body, and he declares to all who would follow him, my grace is sufficient for thee. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Sabi niya, let none then regard their defects as incurable. God will give faith and grace to overcome them. We are now living in the great day of atonement. So in the great day of atonement, ang last work niya is to remove the defects of your character. So ngayon, dyan mga kabataan, no? Anong nandun sa inyo? Mayroon kayong ano? Okay, mga single at saka mga kabataan youth. Ibigay ko to siya, mayroong mag-handle sa mga kabataan. I'd like to request Brother Elton and sino? Pwede ka ba, Atikil? Sa mga kabataan, mag-facilitate lang sa kanila. Kasi mayroon din silang sa mga kabataan. Ano natin sa mga lalaki to, di ba doon, ikaw yung mag-handle sa mga lalaki. Ate Christy sa mga babae, ikaw yung mag-handle sa kanila. Okay? So okay na kayo. Pwede na kayo mag-start. Kung saan yung gusto. Or pwede rin kayo dito lang. Or hanap kayo ng medyo at least makapag-isip kayo ng malalim at saka Kayo na. Sige. Dili na kung apel o labad sa kong ulo. Diha, gusto kang musulti ko diya kung sa sulti na labad ko sa mukha ko. Dili man naa dito lagi akong pasabot. Naamit. Dili ba kani ba nakita mo gani mo ni akong pasabot ba nga kani ba children should not center dito. Dapat imo na siyang pang-chikan asa diha ang nakita nimo nga defect sa ila imo nang chikan. Mo to imo ipakuan sa ila kay sila man pod magtan-aw man sila. Uy ni konsay gyud ni nga mao ni so at least kay basahon man nipon nila. So mo ni imo ipakuan sa ila ha. Mo ni naman na siya sa spirit of prophecy. Para sa ila. Para man na sa ila. So mo ni imong ikuan sa ila ba nga mo ni at least ma-point na to unsay dapat nila nga dili buhaton sa mga kabataan. Ayan. Now, So, check check nimo unsa po'y dapat buhaton sa mga bataan. Children should kani makita ba na nimo nga mga defects sa ila so imo nag-checkan